Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 21, talata 33 hanggang 43 at 45 hanggang 46. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatandang ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin ang mga kasama ng kanyang parte. Sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin
binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga ito? Sa mga kasamahan? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talata ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at mga parisiyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natatakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello, mapagparang oras po sa ating lahat at welcome po sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube. At sa ating munting gawain, ang ating pagninilay o yung mga gospel reflections po natin. At sa pagkakataon na ito, ako po magdadala ng words of the Holy Father. Ito po yung pag-o-open natin ng ating pagninilay o tinatawag natin ang pagninilay ng ating Santo Papa na ibinasi niya po sa Gospel sa araw na ito na ikinuha po sa Gospel ng St. Matthew chapter 21 verses 33 to 43. Basahin po natin, ito na po yung words of the Holy Father. This narrative allegorically illustrates the reproaches of the prophets in the story of Israel. It is a history that belongs to us. It is about the covenant which God wishes to establish with mankind and in which He also calls us to participate. Like any other love story, the story of the covenant has a positive moments too, but it also marked by betrayal and rejection. In order to make us understand how God the Father responds to the rejection of His love and His proposal of an alliance, the Gospel passage puts a question on the lips of the owner of the vineyard. When, therefore, the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? Yan po ay nasa verse 40.
This question emphasizes that God's disappointment at the wicked behavior of mankind is not the last word. This is a great novelty of Christianity, a God who, even though disappointed by our mistakes and our sins, does not fail to keep His word, does not give up, and most of all, does not seek vengeance. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelos noong October 8 in the year of our Lord 2017. So sa akin naman kunting pagninilay, napakaganda po ng ating gospel at napakaganda din ang pagninilay ng ating Santo Papa. At makita natin po sa gospel, di ba, yung tinanong siya, talagang specifically sinabi yun ng ating Santo Papa. Na itinanong, may katanungan po sa owner, what will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes? They answered him, they will put those wretched men to a wretched death and lease the vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper time. Di ba parang normal lang? Minsan yan ang tinitingnan natin sa atin dito sa mundo. Ang justice is not really justice na tinitingnan ng ating Panginoon. Kung hindi, ang justice is more of vengeance. Di ba? Minsan magsasabi tayo na, sobra naman itong kapitbahay natin na ito, masyadong chismosa, masyadong madaldal, palamura, and so on and so forth. Tapos sasabihin natin, kakarmahin din yan. Diba? In other words, we look forward na something will happen sa ating kapitbahay equivalent sa kanyang ginagawa. At sa atin, yung karma na yan ang yung magiging justice, di ba? Sinabi din na, siya ay nakapatay ng tao, tapos sinentensyahan siyang mamatay din. Yan ang tinitingnan natin na justice. Yan ang justice ng tao. Pero nung sinabi ano ang sagot sa kanila ng ating Panginoon, hindi nyo ba nabasa ang kasulatan, di ba? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Ibig sabihin po, gaano man kalaki ang kasalanan ng tao na iyan, gaano man ang tingin natin sa ginawa ng kasalanan, ang tao po na iyan ay may chance pa rin na maging mabuting tao. At ito po'y pinakita sa atin ng ating mahal na Panginoon. Siya po becomes the cornerstone. He has been rejected. Diba? Hindi lang siya hinuli, hindi lang siya pinahiya, hindi lang siya hinatulan ng kamatayan, kung hindi, dumaan siya sa proseso ng isang humiliating na process ng kamatayan. And to think na siya po ang Diyos anak, you could imagine kung gaano ka-humble po. And He was rejected. He is the stone that the builders rejected. At siya po ang naging cornerstone ng ating buhay. Siya po ang ating basihan. So ang ating banal na simbahan, mayroon po iniwan ng ating mahal na Panginoon na proseso, na way, kung papaano natin mabigyan ng pagkakataon pa muli ang ating mga sarili. Nandyan po ang sakramento ng pagkukupisal at nandyan din po ang sakramento ng Sacrament of the Holy Eucharist. Palagi pong bukas at inihintay lang po tayo. So, sana po ngayong Lent, mabigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na bumalik loob po tayo sa ating Panginoon. Ibahasi natin ang ating buhay sa cornerstone kasi yan naman talaga ang purpose ng cornerstone. Ang cornerstone po, yung bato kung saan dyan binabasi ang lahat na sukat ng isang building. So hanggang dito lang siguro ang aking pagninilay. Hanggang sa muli po, Rex. From Chicagoland, may God bless and keep us through Jesus Christ,
our Lord and Savior. Amen. So, maraming salamat. Gwapong utod, kumpadre Pisma Rex ng Chicagoland. At sa mga kasama ko pong mga Pisma, at sa mga nagsubaybay, nagtangkilik, sumusuporta at nanalangin sa pinagkaloob ng Panginoon na channel, Pisma Plus. Lalo na po sa programang ito, Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw. Mapagpalang oras po sa lahat at sana po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa kahit saang sulok ng mundo. At purihin ng Diyos na binigyan po tayo ng pagkataon sa araw ng Biyernes, sa 21 ng Marso 2025 na makapagnilay ng kanyang Ebanghelyo sa madaling araw. At dito po ay mga saserdote naman po, no? At mga elders, no? Mga matatanda ng bayan. Kasama na po itong mga Saduceo, no? Skriba, lahat. No? At alam naman po natin ang saserdote, no? Kaparian ng mga kapatid nating Hudyo rito. At nagbigay naman ng isa pang talinhaga ang ating Panginoon na napaka ganda. Ito po'y tugma rin sa ating mga sitwasyon sa ngayon. Alam naman po natin ang mga kapatid nating Hudyo ay sila yung piniling bayan ng Panginoong Diyos Ama. At sila po'y binigyan ng otoridad na mag-alaga sa mga taong katulad nilang mga Hudyo. No? At binigyan sila ng obligasyon na dalhin nila po sa ibang mga lahi, ngunit napakahirap mag-convert po. No? Sa conversion, mahirapan ang mga tao sa mga patakaran po nila. Ano po? At dahil po ay sila lamang po ang kilalanin, nagiging ma-pride po sila dahil sa kanila ang kaligtasan na nabanggit ng Diyos Ama sa pamagitan ng kanilang kautusan nagmula sa kay Moses. So sila yung pinili, hindi natin masisi dahil tumaas ang noo po nila. No? Kahit hanggang ngayon, mataas pa rin. Kahit sumisigaw ng Mashiach. Ngunit, nung pagdating ng Panginoon ay kanyang pinaliwanag ang gustuhan ng ating Panginoong Diyos Ama. At yung mga nakita po niya na taliwas sa kagustuhan ng Diyos Ama ay kanyang pinaliwanag o ipinaramdam sa kanila. Tulad pong ito, isa itong akusasyon sa kanila dahil ipinaganda ng Panginoong Diyos Ama ang lahat para sa kanila. Ngunit nung sila'y nagpasaway, pinadala ng Panginoon ang kanyang mga propeta at nakaranas ng hindi maganda. Kahit pa po ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo ay nadali po nila. Yun nga na tama po ang itong sinabi ng Panginoon na pinadala na nga siya ng Ama, pinatay pa
Yung mga talatang ito na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ay ayon sa realidad na nangyayari sa kanila. Nakita nga natin dyan sa taas ng Mount of Olives, no? Meron diyang isang part, no, sa kanilang libingan na nakalagay doon na Tomb of the Prophet, no? Ginawaan po nila talaga ng lugar para sa mga propeta, no, na kanila rin binato at pinatay, no? At yung iba ay pinarusahan. So ganyan, no? Nung inihambing ito o talinhaga na kinuha ng Panginoong Diyos sa kanila ang lahat na ibinigay ng Diyos, no? Dahil yun nga po, no? Balik niya sa ubasan, dahil kasama ng kanyang anak na pinatay, natural po nagalit siya. At isa pang pinaliwanag ng Panginoong Jesucristo kung ano ang kanilang pinatay, no? Sabi po rito, ang batong itinakwil, dahil pinatay po siya, no? Tinakwil siya hanggang ngayon, hindi pa nga, karamihan pa sa kanila hindi pa natanggap ang Panginoong Jesucristo na Misaya o Masiyak at tagapagligtas. Dahil po alam naman po natin, no? Ilang beses na natin ipinaulit-ulit na ang hinintay po nilang Masiyak ay nanggaling sa matataas na kalidad ng pamumuhay, lalo na pong isang hari o isang mayayaman na magawa po niya ang mga bagay na hindi magawa po ng ordinaryong tao at mapatunayan niyang iligtas niyang Israel. O hindi pa talaga po na nila kinilala ang ating Panginoon hanggang ngayon, lalo na po sa mga relihiyoso na mga kapatid nating Hudyo. Ano naman po ang ating makuhang leksyon dito po sa mga talatang narinig po natin? Isang leksyon po itong nakita ko po ay yung mga binigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos na mga biyaya. Dapat nating pagnilayan po ito kung ito po ay ating ginamit sa kabutihan, ganun din po sa kanyang kapurihan. Dapat na gawa po natin ba na ang ating mga biyayang natanggap, kasama na po ang panahon, ang material, pag-iisip, ito ba'y na gamit po natin ng maayos na makakita po sa atin ang kaugalian ng ating Panginoong Diyos, no? Tulad ng pagmamahal sa kapwa, ang may awa at may panahon na magbigay sa kapwa na mapakinggan sila, o may time ba tayo na makausap sila o makapakinggan
ng mga kanilang mga hinanaing at nagbibigay ba tayo o nagtutulong ba tayo sa mga nangailangan. Yun po ang kasama na po dyan, no? Sa simbahang itinayo nating Panginoon na para may magamit po sila sa mga kailangan po nila sa pagsilbi sa simbahang itinayo nating Panginoon. So, yun po. No? Napakapalad po natin na dahil yung mga hinihingi ng ating Panginoon ay yung hantayin po niya yung kusang loob, magaan sa ating puso't isipan, magbigay ng mga bagay na nasa atin, no? Kasama na ang pinansyal, no? So mahalaga itong time, treasure, ano pa, yung nasa atin. Marami pa po, no? Yun ang gusto ng Panginoon na gamitin po natin para sa mga bagay na kakabuti natin at makita po sa atin ang kautusan, kaugalian ng ating Panginoon. So dito po, minsan, ganun din po, may mga panahon tayo ay nanghihina tayo at baliwala na po natin ang Panginoong Jesucristo. Ang gusto po ng ating Panginoon ay siya po ang sentro ng ating buhay. Napakahalaga po ito. Marinig po natin sa mga nakaraang mga Ebanghelyo, no? Pasanin ng cross at sumunod po sa Kanya. Nabanggit niya ito dahil alam po niya na kung tayo'y pumapasa ng ating sariling cross na mag-isa o hindi natin sinusundan ang yapak po niya, no? Ay kalimitan ay bibitaw tayo. So, yun po ang mahalaga na nandito tayo sa simbahan na tinayo natin Panginoon, na ang sakramento na inabilin po niya at sinagawa ng ating simbahan ay malaking halaga sa ating kaligtasan, lalo na po sa paggawa ng kabanalan. So, balikan ko po ang huling mga talata, no? Sa talinghaga ay na-open, no? Nagalit talaga po sila. Alam po nila na sila yung pinaringgan ng ating Panginoon. At gusto nilang patayin, no? Dakpin, parusahan o kung ano man, no? Sa ngayong mga araw ng Kurisma, dahil po ito ay pangalawang linggo ng paghahanda, no, sa Kurisma, pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon, ay dito po natin damhin ang kanyang pagmamahal at ating itanong sa ating sarili kung itong mga narinig po natin ay ating naisa sa buhay at iniiwasan ba natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, o isa po tayong handang dadakip sa Panginoon para siya'y parusahan muli, no? So ito po
sa ah, ano sa paggawa po natin ng mga kasalanan. So diyan po natin maparusahan po siya ulit. At sa panahon ng ating Panginoon ay dahil kinikilala po siya at hindi pa panahon ngayon na siya ay ipako sa cross. So hindi nangyari ang mga bagay na iyon. Ang hinihingi ng ating Panginoon ay yung hantayin po niya yung kusang loob, magaan sa ating puso't isipan, magbigay ng mga bagay na nasa atin, no? Kasama na ang pinansyal. No? So mahalaga itong time, treasure, ano pa, yung nasa atin. Marami pa po. No? Yun ang gusto ng Panginoon na gamitin po natin para sa mga bagay na kakabuti natin at makita po sa atin ang kautusan, kaugalian ng ating Panginoon. So dito po, minsan, ganoon din po, may mga panahon tayo ay nanghihina tayo at baliwala na po natin ang Panginoong Jesucristo. Ang gusto po ng ating Panginoon ay siya po ang sentro ng ating buhay. Napakahalaga po ito. Marinig po natin sa mga nakaraang mga Ebanghelyo, no? Pasanin ng cross at sumunod po sa Kanya. Nabanggit niya ito dahil alam po niya na kung tayo'y pumapasa ng ating sariling cross na mag-isa o hindi natin sinusundan ang yapak po niya, no? Ay kalimitan ay bibitaw tayo. So, yun po ang mahalaga na nandito tayo sa simbahan na tinayo natin Panginoon, na ang sakramento na inabilin po niya at sinagawa ng ating simbahan ay malaking halaga sa ating kaligtasan, lalo na po sa paggawa ng kabanalan. So, balikan ko po ang huling mga talata, no? Sa talinghaga ay na-offend, no? Nagalit talaga po sila. Alam po nila na sila yung pinaringgan ng ating Panginoon. At gusto nilang patayin, no? Dakpin, parusahan o kung ano man. No? Sa ngayong mga araw ng Kurisma, dahil po ito ay pangalawang linggo ng paghahanda, no, sa Kurisma, pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon, ay dito po natin damhin ang kanyang pagmamahal at ating itanong sa ating sarili kung itong mga narinig po natin ay ating naisasabuhay at iniiwasan ba natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, o isa po tayong handang dadakip sa Panginoon para siya'y parusahan muli. So ito po sa sa paggawa po natin ng mga kasalanan.
So, diyan po natin maparusahan po siya ulit. At sa panahon ng ating Panginoon, ay dahil kinikilala po siya at hindi pa panahon ngayon na siya ay ipako sa cross. So, hindi nangyari ang mga bagay na iyon. So, anong magagawa po natin para tumugon sa kalooban ng Panginoon? Una-una po sa gabay ng Kurisma, basihan ng ating simbahan at mabasa po natin sa Banal na Aklat ang panalangin. Napaka-importanting panalangin lalo na sa buong pamilya, na isang matatag at kalugod-lugod sa Panginoong gawain ito, panalangin. At ang almsgiving, ang charity, dapat kung ano man po ang dapat nating maitulong sa kapwa, ay tayo na mismo ang gagalaw. Ano po? At ang disiplina sa pamamagitan ng abstinence and fasting, pag-ayuno, at sa pag-iwas ng mga bagay na hindi naman kailangan o magiging gabay na makontrol po natin ang ating sarili. So, ayun ang pag-aayuno. At ang ating Santo Papa, yung pag-ayuno hindi lamang po sa pagkain, sa inumin, sa pag-iwas ng karne, kung maaari itong mga bagay na kung tayo po'y mabunganga, so inilimit po natin, lalo na po sa mga salita na hindi kaya-aya sa ating Panginoon. Ganon din po sa mga gawaing doon na lang po tayo nakatutok, no? Na mapabayaan ng pamilya at mapabayaan ng ating spiritual na buhay, no? Na kailangan po natin kumain sa araw-araw para mapalakas natin ito, na hindi tayo madaling mahatak ng mundo, ano po, at ang kapayapaan ay maangkin natin kahit pa po na ang ating kapaligiran ay punong-puno ng kasamaan, ano po. So, yun po ang aking maambag sa madaling araw ng Ebanghelyo diyan sa Pilipinas. At salamat po sa inyong panalangin dito po sa bansang Israel na patuloy pa rin po ang giyera. At salamat din po sa panalangin po ninyo sa ating programang Pagnilayang Ebanghelyo sa madaling araw diyan sa Pilipinas. At mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon na dapat nating maangkin ang buhay na walang hanggang. Pagdasalan po natin ang bawat isa at itong mga kapatid nating mga Hudyo at mga Muslim rito na malayo pa po ang pagkakilala nila sa ating Panginoon, kung mayroon man pong pagkilala sila. So, sa lahat, maraming salamat po. Shalom, Belehet Raot, Tudara Balikulam, papuri sa Diyos. God bless us all. Back to you, kumpadre, Guwapong Utod, Pisma Rex ng Chicagoland. Shalom, Shalom, Belehet Raot. So yan po ang ating pagninilay
sa araw na ito. Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu,